Ang topic ko po, Divine Invitation to Live a Holy Life for a Better Life. Gusto ng Panginoon tayo mabuhay ng payapa. Mabuhay ng kahit may problema dahil may ginawa ang iba, ay may sigla ka pa rin na mabuhay. Ang iba kasi pag may problema, parang sinasabing parang wala na raw dahilan para mabuhay. Pero sa mga Kristiyano, alam mo na may kasama kang Diyos na makapangyarihan. We have so many reasons to live. Tama po ba? Sarap mabuhay na kasama mahal sa buhay. Sadyang may problema. Pero dyan sa problema, dyan tayo inaayos ni Lord. Sino rito sa problema, lalong nagiging maayos? Ang ugali. Lalong napapalapit sa Panginoon. Tama po ba? Sino rito pag may problema, sa halip na mapalayo sa Panginoon, lalong napapalapit? Naalaala ko noon time na may problema kami, nung maghanap kami, sino ang pwedeng, anong solusyon doon sa problema ng aking kapatid ay matagal nang may sakit. So naghanap kami ng solusyon. At may nagdala sa amin ng pastor na magpe-pray over. At yun na ang simula. O di ba? May problema nung masumpungan ako ng Panginoon, kami. At yun ang simula. Sino rito, kaya ka na born again, ay malaki ang utang mo. Huwag maitaas ang kamay. Malaki ang pangangailangan mo. O, kung merong tao na born again dahil malaki ang pangangailangan, ngayong born again ka na at ikaw ay may malaking pangangailangan, ngayon ka pa ba lalayo? Hello? No way! Sabihin natin, no way! Paalalahanan tayo ng ganyang mga salita ng marami, kaya namin, nung makakilala kami sa Lord, dahil naghahanap kami ng lunas, yun ang nakita na, nasumpungan namin, naaawa na sa amin yung iba, kasi 15 albularyo na ang nadala sa amin, di pa rin gumaling yung kapatid ko. Kaya ang dinala na ay pastor. Yun ang simula, kaya kami na born again. Di ba? At ang iba naman, iba't ibang karamdaman o may problema sa pera. Minsan naman ang iba, ang problema ay walang boyfriend o girlfriend. Doon ka sa amin sa church, maraming lalaki doon. Anyway, ngayon, ang ating pag-uusapan ay yung imbitasyon ng Panginoon. Ikaw at ako ay inanyayahan ng Panginoon na mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Ang inaanyayahan ng Panginoon na mamuhay ng kalugod-lugod, gusto ko kayong sumagot. Ang inanyayahan po ba, ito'y sinabi ko na nung isang linggo, tingnan ko nga kung alam nyo pa. Ang inaanyayahan po ba ng Panginoon na mamuhay ng kalugod-lugod ay lahat ng tao? Ay, galing! Hindi po lahat. Ang inaanyayahan lang po, yung pinili, yung anak ng Diyos. Kasi, hindi makakapamuhay ang unbeliever ng buhay na kalugod-lugod dahil wala pa sa kanila si Holy Spirit. Gets niya? Pero dahil nasa iyo na si Holy Spirit, yung gusto ng Panginoon na ikaw tayo'y mamuhay ng kalugod-lugod, mangyayari na. Gets niya? Sino rito mga pinili? Tayong pinili, kaya ka pinili, tinawag na pinili, pinaunlakan mo ang Panginoon nung sabi niya, kumakatok ako sa puso mo. Kung ako yung pagbubuksan, ako'y papasok. Sino ang nagbukas? Ang Panginoon o ikaw? Sabi, ulitin po, Revelation, ano kaya? 3:20? Sorry pag ako'y nagkamali ha, correct me, hanap.
Revelation 3:20 gayon. Kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso. Kung ako'y inyong pagbubuksan, sabi ni Jesus, ako'y papasok. Si Jesus po ba ay namimilit na ipasukin ang puso mo? Hindi. Nagpapaalam. Sino ang magdidesisyon? Ang tao. Tama ka po? Sino rito ang nagdesisyon na si Kristo ipapasukin? Nung time na nagdesisyon ka na papasukin mo si Kristo, pumasok ang banal na Espiritu Santo. Kaya, nung ikaw ay pinananahanan ni Holy Spirit, kasunod niyan, inanyayahan kang mamuhay ng matuwid. Tanong, ang inanyayahan po ba ng mamuhay ng matuwid ay yung ligtas na o yung hindi pa? Yung po bang ligtas na, letter A, o letter B? Ang inanyayahan po ba ng mamuhay ng matuwid ay letter B, yung hindi paligtas? Alin po yung pinili? Yun. Very good, children. Ay, joke lang. Letter A. Ang inanyayahan ng Panginoon na mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, yung mga may Holy Spirit na at ikaw yun at ako. Gets niya? Hindi naman kasi kaya ng mga unbeliever na mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon dahil walang Holy Spirit. Pero ikaw at ako may Holy Spirit, yan na. Tinatanggap mo ba ang paanyaya na ikaw ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon? Unang tanong. Yan, tama ako. Revelation 3:20. Sabi ni Jesus, narito ako sa labas ng pintuan ninyo, puso, at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami. Ibig sabihin, may fellowship, may pag-uusap na mangyayari. May kasama ka na. Sino rito ang pinagbuksan na si Jesus? Sino rito ang hindi ka uuwi na hindi mo siya naaanyayahan pumasok? Anyayahan natin. Si Jesus ay hindi po yan namimilit. Hindi po yan nanghaharas. Yan po'y nakatok. Yan po ay gentle. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang uuwi na hindi mo napagbuksan ng pinto kay Jesus. Ngayon na. Ha? Sige, bago ako magpatuloy, yuko kayo at pumikit. Kumakatok sa pintuan ng puso mo si Jesus. Kumakatok. Close your eyes. Pinagbubuksan mo ba siya? Sige, close your eyes. Igagayad ko kayo. Sabihin natin ang panalang ito. Lord Jesus, sa oras pong ito, pinagbubuksan ko po ang puso ko sa iyo kung wala pa po kayo sa akin. Come into my heart, Lord Jesus. Be my Lord and my Savior. I repent for all my sins. Forgive me, Lord. Thank you for dying on the cross. On the third day, you rose from the dead and alive forevermore. Save me, Lord Jesus. Help me to grow my relationship to you. I will continue to abide in you, Lord Jesus. Thank you for being with me in all seasons of my life. Holy Spirit of the living God, kayo'y nananahan na sa akin. Dahil inanyayahan ko kayo, Lord Jesus, na maghari sa buhay ko. Kayo na po ang maghari at masunod. Hindi na ako, kundi kayo na. Dahil kayo ang tunay kong Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Ako ngayon ay anak ng Diyos. At magpapatuloy ang magandang relasyon sa iyo, God the Father, the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen! Yeah! Sino ngayon naniniwalang na kasama mo si Jesus, ang kanyang Espiritu? Yes, say hallelujah. Say praise the Lord. Okay, 1 Peter 1:15-16,
But because the God who called, ito po, yung pagbuksan, si Jesus, inyo po yung i-share sa iba. Na si Jesus ay kumakatok sa pinto. Okay po? Para sila rin, ganun ba? Pagbubuksan mo ga? Oo naman. O, di pag pinagbuksan mo, may kasama ka ng Diyos. I-share niyo sa inyong mga kapatid at kakilala. Okay po ba yun? Okay. 1 Peter 1:15-16, but because the God who called you is holy, you must be holy in every aspect of your life. Scripture says, be holy because I am holy. So this is a divine invitation na tayo mamuhay ng may kabanalan for a better life. Sino may gusto ng better life? Lahat tayo. Peaceful life, joy-filled life, strong faith-filled life, magaganap po yan bilang mga anak ng Diyos. So, what are some reasons why we need to accept God's invitation to live a holy life? Ako po yung naglagay dito ng 7. Kailangan po nating maunawaan, anong dahilan? Hindi pa ba sapat na ako'y ligtas? Hindi ba ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya? Oo po. Pero kailangan po nating ipakita ang ating faith na magitan ng gawa. Tayo nababago. Faith without works is dead. Ligtas na tayo, pero kailangan makita na sa atin si Holy Spirit. Ligtas na tayo, pero dapat makita na tayo anak ng Diyos. Ligtas na tayo, ipakita natin na tayo inalis na sa dilim ng buhay. Inilagay sa liwanag ni Kristo. Kaya, naglagay ang Biblia ng 7 dahilan bakit mo kailangang mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. In other words, bakit mo kailangang mabago araw-araw? Hindi mo kaya. Kailangan si Holy Spirit. At nariyan siya. 7 dahilan. Ngayong ikaw ay ligtas na, taas uli ang kamay na ikaw ay pag dumating si Lord ngayon, kasama ka sa sasalubong. Taas ang kamay. Yay! May nag-message po kasi sa akin totoo ba ngayong September 22, 23, dadating si Christ? Sabi ko, walang nakakaalam. Pwede nga ngayon Pag dumating si Lord, babay na sa kanila. Pero tayo, ang bababay, hindi tayo ang bababayan. Amen? Sino rito ang magsasabing babay? Hindi sa katabi mo, ha? Sama tayo sasalubong. Sa impapawid, naroon si Christ. Hindi ko alam, mamayang gabi, ngayon. Basta ang mahalaga, pinapasok mo na si Kristo, nagpatawad ka. Okay? 7 dahilan, mabilis lang po. Some reasons why we need to accept God's invitation to live a holy life. Ligtas na ha, ang gagawa nito, yung ligtas na. Hindi natin ipipressure yung unbeliever. Ito'y para sa iyo at sa akin. Gets po natin. 7 dahilan, bakit mo kailangang mamuhay ng ikaw ay nababago ng nababago. Bumabait ng bumabait. Yun. Sumasaya ng sumasaya. Yun. Lumalapit ng palapit kay Lord. Yun. Anong unang dahilan? 1 Corinthians 6:20. Dahil, number 1, because God is holy. 1 Peter 15:16, yung ating binasa. Unang dahilan kung bakit tayo ay mamumuhay ng kalugod-lugod, hindi po ito instant. Ito po ay journey. Araw-araw makikita mo yung pagbabago. Bimi sa iyong katabi, partner. Araw-araw makikita mo sa akin, ako'y binabago ni Lord. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Si Lord ang babago sa akin. Ay nasa akin na si Lord. Amen? Okay, number 1 reason. Because God is holy. Ang Diyos ay banal, siya ang makakasama natin sa langit. Ay, syempre,
ay paano papapasukin doon kung ikaw ay puno ng galit? Dapat ikaw ay puno ng pag-ibig. At ang mga ligtas na, puno ng pag-ibig. Amen? Number 2, bakit kailangan nating tanggapin yung paanyayang tayo mamuhay ng kalugod-lugod? It is an invitation from God. Sa ating binasa, you must be holy. Ito'y paanyaya. Sinong inanyayahan uli rito ng Panginoong mamuhay ng kalugod-lugod? Tayo, dahil tayo ay ligtas na. Sino ang mga inaanyayahan ng Panginoon para mamuhay ng kalugod-lugod? Yung mga ligtas na. Tasan kami na ligtas na. Yan, tayo ang inanyayahan. Bakit tayo inanyayahan? Anong dahilan? Dahil siya ay banal. Ano ang padalawa? Ang Diyos ang nag-anyaya. Ano yung patatlo? Tinubos tayo ni Jesus. 1 Corinthians 6:20. Dahil tinubos niya ng napakalaking halaga, kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos gamit ang inyong katawan. Kayo na magbasa. 1, 2, 3, go. Dahil tinubos niya ng napakalaking halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos gamit ang inyong katawan. Anong ipinantubos sa iyo at sa akin? Banal na dugo. Buhay ng Panginoon. Kaya gamitin daw natin ang ating katawan. Alin ang part ng katawan? Paa. Yung pinupuntahan mo. Kamay. Yung ginagawa ng kamay mo. Bahagi yan ng katawan mo. Anong sabi? Gamitin ninyo ang inyong katawan. Paalala. Kahit sino uli ang pinapaalalahanan, ang mga ligtas na. Believer. Mananampalataya. Anong dahilan? Number 1, banal ang Diyos. Number 2, Diyos ang nangyaya. Number 3, tinubos niya tayo sa malaking halaga. Anong pinantubos sa iyo at sa akin? Banal na dugo. Saan tayo tinubos? Sa kasalanan. Saan tayo tinubos? Sa kahirapan. Kaya ang buhay natin, sa pabuti, sa paganda. Sa pasaya. Sabi ko, sa pasaya. Sino rito ang nagsasabing ang buhay mo talaga ay kahit may problema ay mula nang makilala mo si Lord ay masaya ka pa rin. Pumalakpak nga sa Panginoon patingin. Yan ang totoo. May kasama kang Diyos eh. Tinubos tayo sa kasalanan. Ang ipinantubos ay banal na dugo. Tinubos tayo sa sumpa. May hatid na sumpa ang kasalanan ni Eva at ni Adan. Na mararanasan ng mga tao ang impyerno, pero dahil tayo ay nakikristo na, hindi mo na mararanasan ang impyerno. Sabi mo sa iyong katabi, tayo nakikristo na. Hindi na natin mararanasan ang impyerno. Langit na ang ating mararanasan. Ikaw at ako ay tagalangit. Pumalakpak ang mga tagalangit. Yan. Pang-apat, bakit mo kailangang anyayahan o tanggapin ang paanyayang ikaw ay mabago na at mamuhay ka ng kalugod-lugod? Number 4, being a candidate to be a genuine follower of Christ. Sabi mo sa iyong katabi, kandidato tayo. Tayo candidate para't maging tagasunod. Hindi ko alam kung kandidato ka pa o ikaw mismo'y follower na, ikaw lang makakasagot. Tingnan natin. Sino ba ang totoong tagasunod na? Totoong disipulo na? Eri po ang nakalagay, sabi ng Biblia. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang gustong maging alagad ko, pag sinabing alagad ay follower, kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Candidate ka? Sino rito mga kandidato?
Dahil hindi ka pa disipulo. Kasi ang tunay na disipulo, patay ka na sa sarili mo. Wala ka nang, kahit na ikaw ay sabihan ng masasakit, dadma ka. Patay nga eh. Ang patay hindi nagre-react. Pinagmumura ka. Nakatingin ka lang. Dadma na. Kasi patay ka na sa sarili. Wala ka namang kasalanan. Ikaw ay binasbasan mula ulo hanggang talampakan. Dadma. Yan daw ang mga disipulo ni Kristo. Ibig sabihin ng dadma, patay na sa sarili. Hindi mo na pinagtatanggol ang sarili mo. Yan daw ang mga disipulo ni Kristo. Sino rito ang kandidato? Kaya, may paanyaya si Lord na tayo mamuhay ng kalugod-lugod. Number ano na yan? 4. Kasi, kandidato tayo to become disciple. Ibig sabihin, unti-unti, lalo po kaming mga lingkod ng Panginoon, reverend, bishop, yan po'y araw-araw, may inaalis si Lord. May binabago. Kaya pagka kami po, pag meron po ako nakitang mali sa ugali ko, Lord, baguhin niyo ako. Ayaw ko nito. Sino may gusto ng gaya? Sabihin mo agad, ayaw ko nito. Pag inayawan mo, ang sabi sa Biblia, ang aayawan natin sa lupa, aayawan sa langit. Matthew 18, Matthew 18 o 19. Pakita mo nga, Ineng. Matthew 18, 19. Pakita mo. Yun ang sinabi ng pag inawayan mo, aayawan ng langit. Tingnan mo. Matthew. Siguro bawasan ng ilaw ng konti. Okay ba sa inyo? Nakikita nyo? Malinaw pa rin. Hindi naman parang malamlam na nakakaano sa mata. Okay lang. Hindi parang ang tingin mo ay nakakaantok tingnan. Hindi ba nakakaantok tingnan? Dahil okay lang? Okay lang ha, okay lang. Matthew 18. Matthew 18. Pakita mo dyan. Sabi roon, 18:19 o 18:18? Hindi ko may pakitang naririnig. Pakita mo dyan. Sabi roon, ano man ay ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Matthew 18. Matthew 18:18. I tell you the truth, wherever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Maganda po ba yun? Pinagbabawal ko ang kahirapan. Ipinagbabawal ko ang awayan. Ipinagbabawal ko ang masamang ugali. Ipagbabawal yan. Inayawan mo eh. Ha? Wala pa? Yan. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Ano man ipahintulot mo, ay ipapahintulot ng langit. Kapag inayawan mo ang kasalanan, tutulungan ka ng Lord na mawala yan sa'yo at hindi mo magawa. Kasi pinagbawal mo. Sinabi mo, inaayawan ko ang ganitong ugali na ako ay mayamutin. Yuko ka ngayon. Mag-isip ka ng iyong aayawan. Basa mo na rin. Basa sa Tagalog. Basa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano man ang ipagbawal niyo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. Ano man ang ipahintulot niyo sa lupa, ipapahintulot din sa langit. Wala yan kanina sa first service. Pagbabawal mo, kaguluhan, pagnanakaw, pagbabawal mo yan.
Marami nga tayong dapat sa prayer na sangkap ng ating panalangin eh. Si Lord ba magbabawal? Hello? Tayo. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Kaya ipagbabawal nyo, ano ba yung nangyayaring hindi maganda? Ipagbawal nyo yan. Di ko pinahintulutan ang ganitong ugali sa buhay ko. Ayaw ko nito, Lord. Yun. Tutulungan ka. Gets niya? Gets niya na? Yan ay part ng ating paglakad ng kalugod-lugod. Number 4, reason bakit tayo ay ating tatanggapin ang invitation ng Lord. Kasi ikaw at ako ay candidate to become a true follower of Christ. Ano gang isip big sabihin nung nakalagay dining itakwil ang kanyang sarili? Pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Yan ang mga itakwil. Ibig sabihin, minsan, nakakagawa tayo ng kasalanan dahil for the sake of our self-interest, self-gratification, self-will, puro self. Self, gusto ko kasi eh. Ayaw ko kasing ako'y sinisigawan eh. Yan. Ayaw ko kasing ako'y pinagtataasan ng boses. Yan yung kailangan maging, itakwil mo yan, yung mga ayaw mo. Eh, paano kung pinahintulot ni Lord to test you? At matagal nang may nagsasabi sa iyo, darating ang panahon, may makakatapat ka rin. Pero ang kaharap ko rito, nababago. Binabago ng Lord araw-araw. Amen? Bakit? Ligtas na tayo at sa tulong ng banal na Espiritu Santo, yung bagay na mahirap noon na gawin para tayo mamuhay ng kalugod-lugod, ngayon sa tulong ni Holy Spirit mangyayari na. Pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 5, bakit kailangan kang mamuhay ng matuwid, ng kalugod-lugod, na ikaw ay nababago araw-araw? Para hindi ka isuka ng Diyos. Hindi ako misabi. Sabi ng Biblia. Baka sabihin ng mga bago, ano ko napuntahan ko din at may mga gayong palang isusuka. Di po, mahal po tayo ng Panginoon. Tayo po'y pinapaalalahanan. Okay po ba yun? Ang nakalagay po sa Biblia, nalalaman ko ang mga ginagawa nyo. Alam po ba ni Lord kung ikaw ay tulog ngayon? Wala namang tulog. Hindi ko lang alam sa online. Peace. Nalalaman ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Alam pala ni Lord lahat. Alam pala ni Lord pag ikaw ay maligamgam. Gayong maligamgam na Kristiyano, alam? Yung paminsan-minsan lang dadalaw, alam? Alam pala? Abay Diyos eh. Maigi sana kung mainit kayo. Yun ang gusto ng Lord. Sabi mo sa iyong partner, partner, gusto ng Panginoon, napapaso siya sa'yo. Mainit eh. Hindi ka kayang lapitan ng kaaway kasi nagliliwanag ang liwanag ni Kristo sa buhay mo. Hindi makadais at hindi ka makikita, bulag ang kaaway. Invisible tayong lahat sa invisible rin. Sabihin mo, invisible ako. Dahil ang gusto ng Panginoon sa akin, ako'y nakakapasok. Ibig sabihin, mainit sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka kailanman tatalikod. Hindi ka, kumusta ka kapatid? Eto, buhay pa. Ha? Huwag pong gayon. Eto, masaya ako dahil si Kristo nasa puso ko. Yun. Oh, kumusta kayo mga kapatid?
Eto, masaya ako kahit may problema dahil si Lord, binigay ko na sa kanyang problema na hindi ko kaya. Sabihin natin, Lord, di ko kaya mga nararanasan ko eh. Ikaw naman ang Diyos. Bahala na kayo. Basta ako, gagawin ko yung kalugod-lugod sa'yo. And take the lead. At kayo ang magbigay ng solusyon sa nararanasan kong problema, Ama. In Jesus' name. Binigay niya? Binigay ko na ang inya. Di ko kayo tiningnan eh. Nasa online, binigay niya. Ganyan lang. Oh. Tinaas niyo yung kamay. Hindi ako nakatingin sa inyo, baka kayo nanonood sa akin. Binigay natin na. Sabi ni Lord, okay na, kukuhanin ko na sa iyo para ikay magaanan. Nabibigat ang ang sabi ng Panginoon. Matthew 11:28. Matthew 11:28. Matthew, sabi rito, come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you. Matthew 11:28. Then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burden, and I will give you rest. Wow! Gandang invitation yun. Sino rito ang may mga mabibigat na suliranin? Lapit pa more. Ibigay sa Panginoon. Ang kapalit niya na i-rest. Huwag mo isipin, di mo naman kaya, Lord, akin na. At aking pag-iisipan ang gagawin. Pwede naman. Di mag-isip ka, pero isama mo, kapartner mo si Lord. Gets? Anong kapalit pag ibinigay mo yung mabigat, ang ipapalit ni Lord? Rest, kagaanan. Ay, wala pa. So maging mainit tayo. Mamuhay tayo ng kalugod-lugod at isang paraan para tayo maging kalugod-lugod, mamuhay tayo ng maalam. Na ang linggo ay para sa Panginoon. Tayo po ba'y natututo pag linggo? Tayo po ba'y nababago pag linggo? Yung po ba na tayo mabago ay para sa iba o para sa ating dumalo? Yung po bang pakikinig ay para sa iba o para sa iyo na nakinig? Para sa ating nakinig. Anong nangyayari pag tayo nakikinig? Tumataas ang faith. Tama na. Tumataas ang faith. Para pag may pagsubok, mas malaki ang faith kaysa pagsubok. Para magtagumpay ka. At para tayo, lagi napapaalalahanan. Ngayong araw na ito, napapaalalahanan tayo. Wala ritong isusuka ni Lord. Dahil bawat isa sa atin, tayo magpapatuloy sa takbuhin ng buhay na tunay na pinananahanan ni Kristo. Taas ang kamay na tayo'y magpapatuloy. Walang tatalikod. Amen. Ang palakpakan sa Panginoon. Ito po, ang paanyaya ni Lord. Basa po. Come to me. All, lahat. Lahat. Mayaman, mahirap. Bata, matanda. Lalaki o babae, anumang lahi, paanyaya ni Lord. May sakit o wala. Anumang problema. Mabigat ang problema ko, baka, anong baka? Buhay ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Ibigay mo sa Kanya, hindi mo kaya, kukunin ni Lord. Magagaanan ka. Sino rito ang uuwing magaang-magaan? Palakpakan natin ang Panginoon. In Jesus' name, maganap, you will give rest sa mga nabibigatan. Ibig sabihin ng rest, kapag totally surrender, Lord, you will make a way for, pranas po namin yan. Hindi po namin naramdaman kami may mabigat na problema dahil ibinigay namin. Nakakapagtanim pa rin, nakakapagtanim sa mga nagpapatayo ng church, nakakapagbigay, nakakapagkuha ng islat, nakakapunta ng ibang bansa for the glory of God. Kakatulong for the glory of God. Nakakakain pa rin sa labas. Nakakakain ng masarap na pagkain, nakakabili ng gusto. Pero bakit? Yung problema na kinakaharap namin from year 20, na year yan? 17. Binigay namin yun sa Lord.
si Lord unti-unti. Yes, His own special way. At ngayon, konti na lang. Pakpakan natin, Panginoon. Kasi po, may nanloko. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong basta magtitiwala sa tao. Nagtiwala po hindi po ako ang aking mahal sa buhay. Okay, pero nakakatuwa, doon naman kami na test. Na diretso pa rin paglilingkod. Walang pagbabago. Lalong mahal na mahal si Lord. Lalo kaming napalapit sa Panginoon. Napakabuti ng Lord. At doon naman kami tumanggap ng sorpresa na Montero, bigay ng Lord, ginamit kayo. Kaya kayo pagpalain lubos sa online naririto. For the glory of God. Maraming pinaranas ang Panginoon. Hindi, ang sasabihin ko sa inyo, hindi magiging dahilan ng inyong sitwasyong hindi maganda para hindi kayo makapagpatuloy. Sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 12:9, my power will work to the best in your weakness. Sa iyong kahinaan, sabi ng Panginoon kay Paul, may hinihingi si Pablo sa Panginoon, turn in the flesh. Binararanasan si Paul, pero hindi tinugon ni Lord. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi siya pinagaling. Sabi ng Panginoon, aking lakas ay sapat. Lagay mo, 2 Corinthians 12:9. Yan po'y kasama sa ating devotion. Ang aking biyaya ay sapat sa iyong pangangailangan. Kung kailan ka mahihina, doon nahayag ang aking kapangyarihan. Sabi ng Panginoon. 2 Corinthians 12. Okay. Habang hinahanap, number 6 po tayo. Bakit kailangan mamuhay ng kalugod-lugod? Number 6. Para hindi mapawalay sa Diyos. Tayo nasa Panginoon na ngayon, amen. Para wala nakangiti. Tayo nasa Panginoon na ngayon. Tayo nasa Panginoon na. Kaya ngayon, itong paanyaya ng Lord na tayo mamuhay ng kalugod-lugod at para tayo makapamuhay ng kalugod-lugod, naririyan yung ating, ituturo ko yan sa 1 linggo, paano ba yan? Binigay ko muna sa inyo ang mga reasons. Bakit? Reasons bakit tayo mamumuhay ng kalugod-lugod? Para wag kang mawalay. Kasi may sinabi ang Panginoon. Nakita mo na yung Yan. 2 Corinthians 12:9. Sa mga may problema, baka hindi madadali ang tripod. 2 Corinthians 12:9. Sabi rito, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Sinong tinugon ni Lord? Sinong sinasabihan? Dalhin mo ako sa Tagalog. Tagalog. Kausap po rito ni Pablo ay si Jesus. Dalhin mo ako sa Tagalog sa 2 Corinthians 12:7. Okay, kwento ko na lang sa inyo para tayong mabilis. Si Pablo po'y may karamdaman. 3 beses niyang hiningi sa Panginoon sa panalangin, siya'y gumaling. Pero ang tugon ng Panginoon ay ito. Tinugon po ba siya na gumaling? Hindi po. Anong tugon ng Panginoon? Basa po. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest in me.
Hindi siya tinugon ng Panginoon na siya gumaling. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit hindi ka gumaling, hindi yan makakahadlang sa assignment ko sa iyo. Yan din ang sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin. Anumang pagsubok na pinagdadaanan mo bilang anak ng Diyos, hindi yan makakahadlang sa magandang purpose ng Panginoon sa buhay mo at sa ipapagawa niya. Hindi. Hindi yan makakahadlang. Hindi ko po naramdaman na kami may malaking problema nung time na yon. Hindi po. Una, yung problemang may mga bukol ako, 1996 na pagkakalalaki. Hindi ko siya tinake na ito'y malaking problema dahil mas malaki ang Diyos na manggagamot ko. At nakita yun ng Panginoon sa akin na sa Kanya ako nagtitiwala. Walang operasyon, walang medicine na ginamit dahil ako'y buntis. Pero natunaw ang mga bukol. Malalaking bukol, 7.9, 5.5 centimeter, maliliit pa. Hindi pwedeng pakialman ng doktor dahil ako'y buntis. Ito rin ang sabi. Yan. Basa. Para hindi ako maging mayabang, sabi ni Paul. Dahil sa mga ano po bang nangyari kay Paul? Si Paul po'y nakarating sa third heaven. Yan po'y kasama sa devotion. Nilagay ko po yan, beginning verse 5 yata. Pinadala ko po yan sa inyo sa daily devotion. Hindi ko alam kung yung nabasa. Si Pablo po, nakarating sa third heaven. Sino nakarating na rito sa third heaven? Si Pablo'y nakarating doon. Ay baka magaling. Di kayo daig ko. Buhay pa rin ako. Siguro talagang banal na banal ako kaysa inyo. Siguro, para wag magmalaki. Ito ang sabi ni Pablo, para hindi ako maging mayabang. Dahil sa kamangamangang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Makinig kayo kung sino nagbigay. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas. Hindi galing sa Diyos ang sakit. Hello? Katahimik nyo naman. Nakikinig. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. May dahilan ang Panginoon sa bawat nangyayari sa buhay natin. Pero wag mo sasabihin, pinahihirapan ako ni Lord. Hindi, ikaw kagaya ni Pablo. Na si Pablo talagang sobrang mga ginagawa sa Panginoon at nakarating sa third heaven. Sino rito nakarating sa third heaven? Wala pa. So hindi po yan mararanasan na ikaw ay pahirapan. Hindi. Sabi mo, hindi mo mararanasan yan. Ang nararanasan natin ngayon ay bunga ng ating pagkakamali. Tama. Pero nariyan ang Panginoon. Ang tinutukoy ko rito, si Pablo, nakarating sa third heaven, pero buhay nakabalik. Kaya sabi niya, para hindi raw siya magmalaki. Sabi mo siya, yung katabi, kumusta ka ga? Baka may pagmamalaki pa diyan. Ayaw ni Lord na magmamalaki ka. Ano kaya pagmamalaki mo? Hirang kay Lord lahat. Amen. Next, 8, verse 8. Verse 8, go. Medyo mabagal po yata yung ating laptop. Go! Shhh. Yan. 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Verse 9. Lord, paldatan nyo na nga po ang aming laptop. Pingi pong pangbili. Sabi natin, Lord, pa yung pambili. Kasi nagpapagawa ho tayo ng building dyan eh. Yan, verse 9. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyong aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Yun. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, sabi ni Pablo, nang sa ganoon lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo.
Nakakalakas po ba? Nakakalakas? Hindi nakakakalas ha, nakakalakas. Yan po yung example lang. May purpose lagi ang Panginoon sa nangyayari sa atin. Pero ang maganda rito, at ang Lord ay tapat. Ang biyaya niya sa iyo ay sapat. Sabihin mo sa iyong katabi, ang biyaya ng Diyos sa iyo ay sapat. Magtatagumpay ka sa pagsubok. Hindi makakahadlang yan sa mga assignment ng Lord sa iyo. Sa magandang design ng Lord sa iyo. Hindi naman po pwedeng tayo iniligtas, tayo pahihirapan. Iniligtas tayo at gusto ng Panginoong maranasan natin ang threefold blessing and fivefold blessing. Ano ang threefold? Hala, nakalimot kayo. Third dyan to. Malusog na katawan, masaganang buhay, at lumalagong espiritual. Threefold. Ano yung fivefold blessing? Dahil ng ginawa ni Christ. Ligtas tayo sa kahirapan. Ligtas tayo sa impyerno. Ligtas tayo sa kasalanan. Ligtas tayo sa sakit karamdaman. Pinagaling na yan, lahat. Ligtas tayo sa unholiness. Fivefold blessing. Tinuro ko po sa inyo yan 4 weeks ago, 3 weeks. So, balik ulit tayo. Bakit kailangan tayo ay tumugon sa panawagan? Para hindi tayo isuka. Ano yung una? Bakit tayo tumugon? Tinubos tayo. Ano yung una? Bakit tayo tumugon? Bakit dapat dahil tumugon? Kasi banal ang Diyos. Padalwa, Diyos ang nag-anyaya. Patatlo, nagsusulat si Ronel. Very good. Patatlo, tinubos tayo. Pang-apat, kandidato tayo. Nasaan ang mga kandidato to? Yay! Number 5, hindi tayo isusuka. Number 6, hindi mapapawalay. Sapagkat sinabi ng Panginoon, number 6 na tayo, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon na tutuyo, pagkatapos ay tinitipon, inihahagi sa apoy para sunugin. Saan iyon? Impyerno. Sabi mo sa iyong partner, tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon, ha? Ano mangyari? Promise? Promise? May sinabi ang Lord, ang hindi nananatili sa akin. Kayo po ang magbasa. 1, 2, 3, go. Sangang itinatapon at natutuyo. Pagkatapos ay tinitipon, inihahagi sa apoy para sunugin. Sabihin mo, Lord, hindi ako yon. Dahil ako'y mananatili sa iyo. May kita promise, Lord, sa biyaya mo mananatili ako sa iyo. Mananatili ako sa iyo. Hindi na ako wawalay sa iyo kailanman. Magpapatuloy ako ng magandang relasyon sa iyo. In Jesus' name. Amen. Sealed. Sealed, Lord. Sealed. Walang isa man ditong malalayo sa iyo, Panginoon. Verse 7. Kung mananatili, ito ang maganda. Meron pong pangako ang Lord sa iyo at sa akin. Anong pangako? Sabihin mo, ay conditional ang pangako. Sabihin mo, conditional. Anong ibig sabihin ng conditional? May condition si Lord. Kung, conditional po ba iyon? Yes. Ano kaya ang pangako ni Lord sa kondisyong ikaw ay manatili? Ano ang pangako ni Lord? Basa. Kung mananatili ka, partner, sabi mo, kahawak na ka, partner, partner, kung mananatili ka at mananatili ako sa Panginoon at mananatili sa akin ang salita niya, ipagkakaloob daw sa akin at sa iyo ang ihilingin natin. Sino may sabi? Si Lord. Anong kondisyon? Sino pang hihiwalay? Wala na.
Saan ka pupunta kung hihiwalay ka pa? Ay, ang sabi, isusunugin pag hindi nagpatuloy. Sino rito ang magpapatuloy? Tayo po ba'y natututo? Saan galing ang sinasabi ko? Sa Biblia, ang salita ng Diyos. Maganda po bang balita ang aking sinasabi sa inyo? Sabi nung isa, hindi nga eh. Maganda. Pag ikaw ay nagpatuloy, ano man daw ang hihilingin mo. Kaya lang sabi roon, mananatili tayo sa Kanya. At salita. Basa po, at ang salita ko'y mananatili sa inyo. Ipagkakalob kung ano mang hihilingin ninyo. Kaya ngayon, habang kayo nakikinig, yung salita ng Diyos naririnig po natin. Kailangan po yan inaunawa natin. Bukas ang ating pandinig, amen. Bukas ang ating mata. Huwag na munang isipin, ano kayang maiulam. Huwag muna, dito muna. Minsan lang na may isang linggo tayo magkasama-sama. Lahat tayo tinuturuan. Natututo po ba tayo? Praise the Lord. May kondisyon. Kailangan tayo manatili sa Kanya at ang Kanyang salita ay ating ikapamuhay. At ano man daw ang ating hihingin. Basta yung makakabuti. Ana? Huwag mo ipapanalang yung kaaway ko, Lord. Gusto ko makita ng ano. Ano? Gusto ko makita maunlad na buhay. Dapat gayon. Maunlad ang buhay. Kasi pag hindi ka dapat umunlad sa iyo ang balik ng ipinanalangin mo. Parang hindi kayo naniniwala. Maniwala kayo. Talbog sa kanila kapag hindi nararapat ang iyong idiniklara. Sa iyo ang balik niyan. Sa mga umaaway sa iyo. Huwag mo sabihin, Lord, sila ay... Wag. Ipanalangin mo ng tama. Sa iyo ang balik. Minanloko sa iyo? Alam niyo, nakakalungkot nga po eh. Totoo po, nalulungkot po kami. Doon po sa gumawa ng hindi maganda sa amin. Hindi po naman namin, talagang amin pong, sa totoo lang, amin pong ipinag-pray pa yung ina kasi tumataas ang BP. Sa harap ng attorney. Sabi, tinan mo, yung niloko mong yan, pinagpe-pray pa kayo, tapos binigyan pa kayo ng pangkain sa Jollibee. Wala rin pera eh, na ikakain. Nakakalungkot lang. Namatayan po. Namatayan ng anak. Ang pera iniibalik. Pero ang buhay ay hindi. Kaya, ang aking pong pakiusap sa inyo, tayo po ay lumalakad ng kalugod-lugod sa Panginoon kung may nakagawa po sa atin na hindi maganda. Dahil sa ating pagtitiwala, ipanalangin po natin sila. Sila pagpalain pa rin. Pero ang Diyos po kasi ang ating great judge. Exodus 14:14, He will fight for us. Talbog po yung mga panalangin natin, balik sa atin, lalo tayong pagpapalain kapag hindi nararapat para sa kanila. Makalungkot po. Kaya tayo mga pinili ng Panginoon, hindi naman natin gustong doon sa ating pinagtiwalaan na tayo'y lukuhin. Okay? Nagtiwala tayo. Kaya ingat-ingat din po sa pagtitiwala. At all times, mag-iingat tayo. With prayer. Balik tayo rito. Again, pag tayo nanalangin sa Panginoon at ang Kanyang salita ay ating ikinapapamuhay, anong pangako ng Lord? Blankong tseke, isulat mo na. Yuko. Isulat mo ngayon ang gusto mo. Sabihin mo lang, Lord, mananatili ako sa iyo at ang salita mo ikapapamuhay ko. Sige, sulatan mo yung blankong cheque na yan. Ano bang kailangan mo? Ang Lord ang may-ari ng langit at lupa, Panginoong Diyos, ngayon nagsusulat, nagsasalita, nagdideklara ang bawat isa ng mga kahilingan, mga kaayusan para sa na mabalik ang mga nawala. Lord, pangako mo yun. Ikaw, O God, ang magbabalik ng mga nanakaw. You are the God
of Abraham, Isaac, and Jacob, may-ari ng langit at lupa, anumang pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang healer, Lord Jesus. Ikaw ang provider. Ikaw ang God who restore what the enemy meant for evil. You will mean it for good. Sino man ang ang ginawa ng masamang hangarin, Lord, ito'y pagagandahin mo ang patotoo. Pagagandahin nyo ang patotoo ng buhay ng mga nakaranas na maganda naman ang intensyon pero ginawang mali ng kaaway. Pagagandahin nyo ang patotoo. Isusupply nyo ang pangangailangan ng bawat isa. At kung may karamdaman, pagagalingin nyo, Lord. Naririto, nangangakong mananatili sa'yo. Nangangakong ang iyong salita'y ikapapumuhay. Sa biyaya mo, banal na Espiritu Santo. Salamat, in our weakness, your power works to the best. In other words, Lord, wala kaming kakayahan, pero ikaw ang Diyos na sumasama, nagbibigay ng karunungan, nagsusupply ng pabor, nagsusupply ng lakas, nag-iingat, naghihimala, maging mga nasa online at mga naririto. Blank check na pangangailangan. Ito may PR, ito man ay visa, multiple visa, ito may trabaho, ano man ang kahilingan. Panginoon, kung may mga ibinebentang property para sa good purpose, Lord, make a way. Ang trabahong lokal at abroad at mga hinihintay na solusyon sa problema, Panginoong Diyos, mabilis na dumating. Salamat sa answered prayer, sa blankong sinulatan ngayon, ng mga kahilingan ng bawat isa sa amin. Freedom sa lahat ng bondages, kalayaan. Also, in Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Nagsulat kayo? Ibig sabihin, nagsabi kayo? Kasi yan Yun lang, ang kondisyon ay manatili. At ang kanyang salita, kailangan nananatili. Ibig sabihin, maging tapat ka pa rin sa Panginoon. Number 7, dahilan, reason. Manatiling tapat at maligtas. Tulong sa atin na tayo magdesisyon sa journey of holy life para tayo manatiling tapat. Sapagkat sinabi, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapatid, hindi itong buhay na ito ang ating tunay na buhay. Hindi tayo tagalupa. Tayo'y tagalangit. Be mo, partner. Naniniwala ako. Hindi tayo tagalupa. Pansamantala lang ang tira natin dito. Tayo'y tagalangit. Dahil nananahan sa atin si Holy Spirit. Sino ang masaya na tagalangit? Say hallelujah. Sino naman ang maliligtas hanggang wakas? Basa. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas. Yan ang pampitong dahilan kung bakit natin kailangang mamuhay ng kalugod-lugod. Kalugod-lugod na kahit sa problema, tapat ka pa rin sa Panginoon. Sa pagkakaloob, sa pagtulong, tapat ka pa rin. Sa iyong devotion sa Lord, sa iyong time. Yan po ang 7 dahilan. Now, patapos na ako. Hanggang number 1 lang ako dito sa to accept the divine invitation to live a holy life for a better life, we need to love God above all. Nais mo? Kasi 7 bagay ang pinakita ko sa inyo kung bakit kailangan talagang tayo mamuhay ng kalugod-lugod. 7 dahilan. Ngayon, paano mo naman magagawa na mamuhay ka ng kalugod-lugod? Magagawa mo yan kung ang number 1 sa buhay mo na minamahal mo. Sinong number 1 ang asawa? Taas ang kamay. Sino ang number 1 sa buhay mo na mahal mo? Ay ang iyong apo. Wala.
Sino naman ang number one sa buhay mo ay ang iyong anak. Sino naman ang nagsasabing number one sa buhay mo ay ang Diyos. Taas ang kamay. Basa. Matthew, we need, para magawa natin, basa muna ulit natin yan. To accept the divine invitation to live a holy life for a better life, we need to love God above all. Anong utos? Matthew 22, 37, 39, may nagtanong kay Jesus, ano po ang pinakamahalagang utos? Sinagot ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Di ba 10 iyon? Sa New Testament, ginawang 2. Pag nagawa mo yung 2, nagawa mo na yung 10. Pero pag hindi mo yon nagawa, hindi totoo ang iyong faith. Di tayo papasok sa biyaya. Pero ito talaga Ito ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo, buhay pa para tayo patuloy na mabago. Basa po, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong isip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Padalwa. Ito at 38. Ito ang 39. At ang ikalawang pinakamahalagang utos katulad din ito, mahalin mong iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapag mahal natin ang Panginoon, magagawa na nating mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kung number 1 si Lord. Kaya hindi pa totally tayo nababago ay mas unti-unti pa. Huwag kayong ma-pressure ha. Walang pressure. Lahat tayo ay nasa journey. Ito po yung journey. Ibig sabihin, the more na tayo lumalapit sa Panginoon, doon tayo mababago. Through the Word and through the Holy Spirit. Taas ang kamay, naligtas ka na. Yan. Ligtas na, na? Pero, katunayang ikaw iligtas na, kailangan nating mamuhay ng kalugod-lugod. Para naman magawa mong buhay na kalugod-lugod, mahalin ang Diyos. Galing mo. Ano? Yan. Salamat sa makapunong ibinibigay mo ha. Kailan ka uli? Ay, joke lang. Sarap ng makapuno niyan Pupunta yan sa bahay. Tita Red. May dalang makapuno. Minsan sa palengke, sa asawa ko. Okay. Para magawa, walang pressure po ha. Ligtas na tayo. Masaya tayo, ligtas na. Pero kailangan lang makita para ang iba ay lalong lumapit sa Panginoon, makita sa atin ang pagbabago. So, ang gusto ng Panginoon, mahalin natin ang Diyos kaysa ating asawa. Mahalin natin ang Diyos kaysa ating anak. Mahalin natin ang Diyos kaysa apo. Mahalin natin ang Diyos kaysa pera. Anong nangyayari sa ating bansa? Anong dahilan ba't ganyan? Dahil sa pera. Dahil sa pera. Ba't nangungurakot? Dahil sa pera. Ba't nagyayabang? Dahil sa pera. Bakit ang tama, ang mali ay naiita? Bakit ang mali ay nagiging tama? Dahil sa pera. Dahil sa pera. Kaya sabi ni Lord, ako ang mahalin ninyo. Magkakaroon kayo ng peace sa inyong bansa. Ba't walang peace? Puro pera ang gusto ng iba. Pero ang mga Kristiyano, ang gusto ay, palakpakan natin ang Panginoon. Siya may-ari ng langit at lupa, di siya ang ating mahalin ng higit. Siya ang nagpapagaling. Siya ang gumagawa ng himala. Siya ang nag-iingat sa atin. Siya ang nag-iingat sa atin habang tayo tulog. Dahil meron tulog, di na nagigising. Salamat sa Lord. Pag-gising mo sa umaga, salamat Lord, buhay ako. Tama ba? Totoo po yun. Si Lord.
At mapalad tayo. Lagi natin siyang kasama. Tatapos na ako. So, number 1 lang po ako nakarating kanina. So, para maganap na mahalin natin ang Panginoon, tulungan tayo ng Biblia. Anong nakalagay? We need to develop an intimate relationship. Paano kayo magiging dikit ni Lord? Spend time in His presence. Dedicate time each day for quiet time with God through prayer and meditation in His Word. James chapter 4, verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. The more you pursue God, the more He will be involved in your life. Yun po totoo. Pakikialaman ka niya pag sinabi mo, Lord, take the lead. Sabihin mo sa Kanya, take the lead. Ayokong ako. Magkakamali ako pag ako ang nanguna. Tama po ba? Take the lead. Sa mga assignment po sa akin, Lord, take the lead. May assignment ako sa Bawan as senior pastor, take the lead. May assignment ka, Lord, sa akin sa area pastor, take the lead. May assignment ka sa akin bilang ako'y chairman of the board ng Zoe Cooperative, take the lead. May assignment ka sa akin bilang ako'y nanay, bilang ako'y asawa, take the lead. Kapag sinabi mo yan kay Lord, ganun ba, anak? Sige. Tutulungan kita. Akong bahala sa hindi mo kaya. Gets po? Kaya ba natin lahat? Hindi. Take the lead. Magkakamali ako, Lord. Hindi ka mapaparangalan pag hindi mo ako pinangunahan. Sino ang nagsasabi rito? Ayaw mong pangunahan si Lord. Ang gusto mo ang Panginoon ang manguna. Sabihin natin, Lord Jesus, take the lead. Lord Jesus, take the lead over my life, over my situation, daily, in Jesus' name. Yung muko ka at pumikit. As the worship team is, sabi rito, draw near to God, He will draw near to you. The more you pursue God, the more He will be involved in your life. Kapatid, hindi gusto ng Panginoon na tira-tirahan ng oras na ibibigay mo sa Kanya. The leftover, kahit ikaw, ayaw mo ng bahaw. Ayaw mo ng tira-tirahan. The Lord deserve, because He is Lord and God, He deserve a quality time. Quality. You and the Lord only. Hindi ito naman nagre-require ng napakahabang oras. Ang nire-required lang ni Lord at gusto niya quality, ikaw at siya. Anytime na ikaw ay solo, talk to Him. Talk to Him. Ang gusto ng Panginoon yung relationship na inagaw ng kaaway. Inagaw ng kaaway ang relasyon ni Eva at ni Adan. Ang ganda ng relasyon nila sa Garden of Eden, nakialam si Satanas. Oh Father God, hiniling kong walang makialam. At kung meron man, sa pangalan ni Jesus, ngayon sinasaway ko. Nasaway namin ang pakikialam. I will cancel and destroy every darts of the enemy. I cancel and destroy every other curses to everyone in every family in Jesus' name. Take the lead, Lord. Take the full control, Lord. Take the full control. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Itakwil mo na ang lahat ng mali if you want. If you are, kung sinasabi mo, inaanyayahan mong Panginoon sa iyong journey na maging kalugod-lugod ka sa Kanya. Sige, sabihin mo, you are invited, Holy Spirit. You are invited. Natutuwa si Lord sa iyong sinasabi, and God is in control over your life. Thank you, Lord. At aawitan ka namin, Lord. It is a prayer song, Lord.
mo'y masigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Sige, sabihin mo yan sa Panginoon. Diyos ako'y Kaya mo bang gawin pangako yan kay Lord? Sige, tumayo. Nagsasabing ito ang pangako mo kay Lord. Ito ang panalangin ng iyong puso. Sa piling mo. Blood of Jesus. Puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw For the sa last time. piling mo. Diyos, ako iyong iyo. Diyos ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Pagkat ako'y uhaw. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Pinaiinom mo, Lord, ang mga uhaw. Pinupuno mo at pinupuspos mo, Lord. Salamat, O God, na mula sa labi ng bawat isa ay narinig mo na kami iyong-iyo. Narinig mo mula sa aming mga labi through the lyrics of the song, Panginoon, na kami iyong-iyo. Na kami nagpapabago sa iyo. Panginoong Diyos na banal, ang daming reasons, hindi lang 7, pero 7 ang aming pinag-aralan. Na dahilan kung bakit kailangan naming mamuhay na kami nababago sa pabuti, sa paganda, sa paayos, sa masaya. Ito yung gusto mo. Ito yung invitation mo. Dahil kayo'y banal. Kayo ang makakasama namin Ama sa langit ay banal. Kaya dito pa lang sa luma kami iyong hinuhubog na, inaayos na. Dahil napakainam ng inihanda mo sa amin. Kaya Ama, salamat sa tulong na iyong mga salita, kami iyong pinapaalalahanan. Kaming mga tagalangit ay hindi makakasama sa itatapon sa apoy. Dahil ang mga naririto ay magpapatuloy na tapat sa iyo hanggang wakas. Sige, sabihin mo sa Panginoon, magpapatuloy ka. Ikaw mismo magsabi. Dahil ang mga naririto kami, Panginoon, my Lord, ay nananalig na hindi mo kami isusuka dahil kami patuloy na mag-aalab ang pagmamahal sa iyo. Na kami mananatiling tapat hanggang wakas. In Jesus' name, sa tulong at biyaya mo, nang bawat isa ipapasa sa pagsubok, dahil kagaya ni Pablo, siya ay pumasa. At sinabi mo, ang iyong biyaya ay sapat. Salamat sa iyong sapat na biyaya sa pangangailangan namin sa bawat araw. Salamat, Panginoon, na nagbigay kayo, nag-offer kayo ng blank check. Kung kami mananatili sa iyo at ang iyong salita'y mananatili sa amin, ibig sabihin kung kami man mamumuhay ng kalugod-lugod sa iyo, sabi mo, Lord, hingin namin
aming gusto at ipagkakaloob mo. Kaya Lord, naririto ang bawat isa, pakinggan mo ang panalangin ngayon. Ama, sa pangalan ni Jesus, pakinggan niyo ang panalangin na ang bawat isa, O God, ay masaya dahil ligtas na, masaya na nakarinig na yung salita, para kami, O God, ay maging handa sa iyong pangalawang pagbabalik, Panginoong Jesus. Sa aming pag-aaral, tinuruan mo kami na kailangan kaming magbigay ng quality time at mahalin ka ng higit sa pera. Sa sino man nagsasabing mas mahalaga sa iyo ang Panginoon kaysa anumang bagay sa mundo, itaas mo yung kamay. Sabihin mo, Panginoong Diyos, na may hari ng langit at lupa, nagdedesisyon po ako sa oras na ito Sa oras na ito, na sabihin nasabihin na kayo ang pinakamahalaga sa akin, pinakamahalaga sa akin, makapangyarihang Diyos. pangyarihang Diyos, Diyos na langit at lupa. Diyos ng langit at lupa, Diyos na pinagmumula ng lahat ng kailangan ko. pinagmumulan ng Nag-iisang lahat. Diyos. Nag-iisang Diyos. Kayo po Kayo ang tunay na mamahalin ko na mamahal ng higit ng higit kaysa sino man, sa higit sa sino man, ng higit kaysa anumang bagay. ng higit sa anumang bagay. Kayo ang number one sa buhay ko, Kayo Lord. ang number one sa Salamat sa biyaya Salamat sa para iyo. makita nyo ang Para sinasabi makita ko, niyo ang mas sinasabi mahalaga ko, kayo, Mas mahalaga kayo, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. Kayo ang mamahalin ko, Kayo'y buong mamahalin puso, ko, buong puso, buong isip, buong isip, buong kaluluwa, buong kaluluwa, buong lakas. buong lakas. Salamat naman sa biyayang ibinubuhos Salamat mo po ngayon, sa biyayang ibinubuhos sa biyaya, mo ngayon, sa proteksyon, sa proteksyon, sa kahilingan sa ko, kahilingan sa ko, katugunan sa mga sa kahilingan katugunan, ko, sa mga kahilingan sa himala ng sa probisyon. himala. Salamat, Lord, Salamat, sa narinig mo Lord, sa akin. sa narinig Alam mo ko, sa akin. nagbubuhos kayo ngayon Alam ko ng kayo, matinding biyaya. matinding biyaya. Araw-araw ay mararanasan Araw-araw ko ay mararanasan ang iyong biyaya ang para iyong ako'y biyaya. magtagumpay, Upang para ako'y maganap magtagumpay, na ikaw ay maparangalan maganap sa na buhay ikaw ko. maparangalan sa buhay Salamat ko. po, Ama, Salamat na nanalig po, Ama, ako sa na iisang nanalig Diyos, ako sa iisang Ama, Diyos, Anak Ama, at Espiritu Anak at Santo. Espiritu Santo. Mamumuhay ako, Mamumuhay ako nakalugod-lugod sa iyo, ng gamit lugod sa iyo, ang katawang ito gamit ang katawan nito ng iyong templo. ng iyong templo. Mapaparangalan kayo, Lord, Mapaparangalan sa kayo, gagawin ng kamay ko, sa gagawin ng gagawin kamay ng ko, bibig ko, gagawin ng bibig gagawin ko, ng paa ko. gagawin ng paa ko. Tulungan mo ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Itong pinahihintulutan ko Ikaw ang pinahihintulutan simula sa ko. araw na ito. Simula sa Kayo araw lang, na Panginoong ito. Diyos, Kayo lang, Panginoong ang Diyos, gumamit ang gumamit ng buhay ko. ng buhay ko. Walang iba Walang iba upang kayo'y maparangalan. upang kayo'y maparangalan. I surrender everything I unto you. surrender Take the everything lead to you. over my The lead thoughts, over my thoughts, over my heart, over my heart, over my whole being. over my whole being. In Jesus' name. In Jesus' name. I ask this thing to you, Father, As I speak to you, Father, in Jesus' name. in Jesus' By name. the Holy Spirit, by the the working Holy power Spirit, and by the- presence of the by the- Holy Spirit in my life. In Jesus' name. In Jesus' name. Take the lead, Lord. Take the lead, Lord. Say hallelujah. Hallelujah.